Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy natin pagtalakay dun sa Mudaharatul Muslimin, Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. Ang pagtulong sa mga hindi Muslim laban sa mga Muslim. At ito ay kabilang sa mga nawakidul Islam. Ang usapin na ito ay totally napapaloob dun sa al-wala wal-bara. Natalakay na natin yung al-wala wal-bara ilang beses na. Pero magpapalalim tayo sa usapin ng mudahara na ito kasi hindi ito na uunawaan ng mga tao. Kumbaga binibigyan lang nila ng kanilang sariling interpretasyon. At dito sa Mudaharatul Musyrikin, isa ito sa madalas na ibinibintang sa mga pinuno para maituring silang hindi Muslim. Kumbaga yung mga terorista, ito yung ibinibintang nila sa mga Muslim na gusto nilang patayin. Sukdulan na kahit nagdadaawa ka lang para sa terorista, Mudaharatul Musyrikin na. Nagdadawa ka lang, kalaban ka na. Tawag nga nila noon yung sugar-coated da'wa daw, hindi masyado raw pinapatamis yung da'wa. Ano pala dapat? Mumurahin natin yung kuffar, katulad ng ginagawa nila, papatayin natin kuffar, hindi. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpakita siya ng malasakit sa kuffar. Kaya nga marami nag-Muslim noon kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malupit, walang mangyayari. Walang mangyayari. Yang yung ayat, di ba? Walau kunta faddan galidal kalb, lan faddu min hawlik. Kung ikaw ay malupit at matigas ang puso, wala na, maglalayuan sila sa paligid mo. Pero hindi naging ganun ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tayong mga Muslim, ibinibigay natin ang malasakit sa sino man ng karapat-dapat dito at ipinapakita natin ang lupit sa sino man na karapat-dapat dito. Bawa, yung kalaban na kuffar, di pakitaan ng kalupitan. Sibilyan na kuffar, di pakitaan ng malasakit nang makilala nila si Allah. Ganun lang kasimple yung bagay na yun. Pero may mga tao na problema sa kanila, sila yung absolute palagi ang interpretasyon nila sa mga bagay-bagay. Hindi sila flexible para makita nila kung ano yung katotohanan sa mga bagay-bagay. Sa madaling salita, walang hikmah. Ang hikmah, ito yung paglalagay ng bagay sa tamang kalalagyan nito. Wad'u syai'a ala makanihi. Kung kailangan pakitaan ng habag, edi kahabagan. Kung kailangan pakitaan ng lupit ng bagsik, edi pakitaan ng lupit at bagsik. Kahit Muslim pa yan. Kahit Muslim pa yan. Kung merong Muslim, halimbawa, nagdudulot ng fitna sa jamaa, pwede yung pakitaan yun ng lupit o bagsik. Pwede nga patayin yun Pwede yung digmain. Kumbaga kung merong Muslim na hinihimok niya yung mga Muslim na mag-aklas sa mga pinuno na hindi naman tumatalikod sa Islam. At iba pang mga katulad nito. Sa sumunod, yung huling natalakay natin, panimula pa lang yun. Mahaba-habang talakay nito. At kinukuha natin yung mga sinabi ng naunang henerasyon ng mga Muslim ng Salaf tungkol sa tawalli at doon sa tinatawag na mawalat. Tawalli, ibig sabihin loyalty o kumbaga alyansa, tawalli, pakikipag-alyansa. At mawalat, loyalty. Para maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin nito, tanong mga hangganan nito. Kasi mula noong unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon, maaring nabubuo ang mga alyansa, pakikipagtulungan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim. Hindi lang sa personal na level, kahit sa state level. Kumbaga state, iba-ibang bansang Muslim, makikipagtulungan sa bansang hindi Muslim. So ano yung limit nito?
Kapag ang isang bansa ba nakipag-alyansa sa hindi Muslim, kapag ang isang bansang Muslim nakipag-alyansa sa bansang hindi Muslim, kafir ba sila? Nagiging kafir ba sila? Agad-agad? So ito yung malalaman natin, inshallah, sa pamagitan ng pagtalakay natin dito. Pero nauna nang nabanggit ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi. Actually, bago lang nabuhay si Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi, mga 1900s. So sinabi niya, Al-lawat at-tawallit tam yujibu al-intikalu ila dinihim. Ang absolute na loyalty o pakikipag-alyansa sa mga hindi Muslim ay nangangahulugan na ang tao na ito, ang Muslim na ito, ay lumilipat na rin sa kanilang relihiyon. So ito yung pinagbabawal din. So kung merong alyansa o kahit papano merong pagtutulungan sa pagitan ng bansang Muslim at hindi Muslim, kung hindi naman ito absolute, hindi naman ito hindi sila nagiging kafir. Kahit sa antas pa ng katulad ng pakikipagtulungan ngayon ng Saudi Arabia. So paano natin malalaman na hindi sila absolute na kakampi o wali ng Amerika? Yung maraming mga dinigma ang Amerika, hindi naman sila kasama doon. Sinalakay ng Amerika ang Afghanistan, ang Iraq at iba't iba pang mga bansang Muslim. Wala naman silang kinalaman doon. Wala silang direktang kinalaman doon. Sukdo lang sasabihin ng mga tao na galing sa airbase nila yung mga eroplano ng Amerika. Nasa lupa nila, oo. Pero wala silang total na control doon. Katulad nga ng binanggit ko. Malalim ang ugat ng Amerika sa Saudi Arabia. Hindi basta-bastang mawawala. Malalim. Mula nung una pang panahon nandun ang Amerika, silang nag-develop ng ekonomiya ng Saudi Arabia. Hindi lang sa usapin ng utang na loob. Kumbaga, walang option walang pagpipilian. Walang pagpipilian. Ultimo, sa paraan kung paanong pwedeng ibenta ang langis pero kanilang sovereignty, kapuri-puri na yun Yung hindi sila naging bansang kupar, kapuri-puri na yun Sapat na yun na kumbaga dahilan para makita natin na meron din namang may bayag kumbaga ang Saudi Arabia na napanatili nila yung Islam doon. Hindi sila totally naging secular. Hindi katulad ng Turkey, hindi katulad ng yung Afghanistan noong unang panahon. Ganun, very secular sila. Malaysia, tiba-tiba pang mga bansang Muslim. Si Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi, sinabi rin niya, "Wadhalika dulmu yakunu bihasabit tawalli." Ito ang pang-aapi na idinudulot ng tawalli, ng pakikipag-alyansa. Fa in kana tawalliyan taman sara dhalika kufran mukhrijan an dairatil Islam. Kung ang loyalty o kung ang pakikipag-alyansa ng Muslim sa hindi Muslim ay total, kumpleto, ito ay kufur na nagiging dahilan na ang tao ay lalabas sa Islam o siya ay magiging hindi Muslim. So nilinaw dito, kufur, mukhrijan an dairatil Islam. Kasi maaring merong tinatawag na kufur, pero hindi nagiging dahilan na lalabas ang tao sa Islam. Kufrun asgar na tinatawag, yung maliit na kufur. Halimbawa, maliit na kufur laban kay Allah, yung pagtanggi sa ilan sa kanyang mga biyaya, kung baka hindi nagpapasalamat ng sapat ang tao kay Allah, kufur din yun, pero maliit na kufur. At actually, yung kawalang katapatan sa pinuno ng mga Muslim, lalong-lalo na kawalan ng katapatan sa khalifa o sa mga gobernador ng mga Muslim, kufur din yun na matatawag. Pero hindi sa konteksto ng kawalang pananampalataya. Kufur sa konteksto ng kawalan ng katapatan. So ito yung dahilan kung bakit sinasabi dito, kufran mukhrijan an dairatil Islam.
kawalang pananampalataya na nag-aalis sa tao mula sa Islam. So dapat alam ng tao ito, yung pinagkaiba ng mga bagay na ito. Kufur na nagiging dahilan para lumabas ang tao sa Islam at kufur na hindi nagiging dahilan para lumabas ang tao sa Islam. So dito sa mga ano na ito, halimbawa, madalas nababanggit natin yung Saudi Arabia. Pero nga binabanggit natin hindi para ipagtanggol ang Saudi Arabia. Sila yung magandang example lang, nagkataon lang. Saudi Arabia, wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam sa hari. Hindi ko naman sila hari eh. Hindi tayo napapailalim sa kapangyarihan o pamahalaan nila. Okay? Ang pag-aaklas, ipinagbabawal sa sino man na nasa ilalim ng pamunuan na yun. Yung sukdulan na hindi sila pwedeng magsasalita laban sa pamahalaan na yun. Kasi magdudulot yun ng kaguluhan. Magdudulot yun ng kaguluhan. Tayo, hindi naman natin sinisiraan yung Saudi Arabia. Pero sinasabi ko ito, pinapauna ko ito, wala akong pakialam sa Saudi Arabia. Hindi ko sila pinagtatanggol. Nababanggit ko sila, hindi ko sila pinagtatanggol. Pero nababanggit ko ito para ma-justify ang naging desisyon ng mga scholar sa kanilang mga sinabi o pinahintulutan na mangyari sa Saudi Arabia. Sina Sheikh bin Baz, halimbawa, bakit patuloy nilang hinihimok ang mga tao na maging loyal sa pamahalaan ng Saudi Arabia? May dahilan. Ngayon, kung merong ginagawa ang pamahalaan ng Saudi Arabia na walang pagpapahintulot, obviously, ng ulama, yung magkaroon ng mga concert ng mga bading sa Saudi, magkaroon ng mga kahalayan sa Saudi at iba't iba pang bagay, walang kinalaman doon ng ulama. At wala rin silang kailangan gawin. Hindi nila kailangan mag-aklas. Dahil hindi naman dapat mag-aklas. Yun nga yung mga scholar, sabi ko lagi, matatalino sila. Kung meron mang ginagawa o hindi ginagawa ang mga scholar sa Saudi Arabia, yung mga pangunahing scholar lalong-lalo na, hindi yun Hindi yun dahil sa sila ay duwag. Yun ay dahil sa, yun ang hinihiling sa kanila sa pagkakataon na yun. Yun ang tamang gawin sa panahon na yun. Sa Saudi Arabia, wala akong pakialam sa Saudi Arabia. Hindi ko sila pinagtatanggol. So, ang inaan na natin dito nililinaw, yung naging statement ng mga scholar sa mga bagay nito. Halimbawa, si Sheikh Abdurrahman bin Nasser al-Sa'di, nabuhay siya, papasibol pa lang ang gobyerno ng Saudi Arabia. At nilinaw niya itong mga bagay nito, na anumang papasukin ng Saudi Arabia na mga pakikipagtulungan sa Amerika at iba pang mga bansa, walang kufur doon. Alhamdulillah. So ito, gayon din, hindi niya ito sinasabi dahil nakatira siya sa ilalim ng Saudi Arabia. Kumbaga, may mga dalil, may mga batayan kung bakit niya ito sinasabi. So itong pinag-aaralan natin, hindi dahil sa loyal tayo sa Saudi Arabia, wala tayong pakialam sa kanila. Hindi naman tayo napapailalim sa gobyerno nila. Pero syempre, hindi rin naman tayo magsasalita laban sa kanila. Kasi kahit papaano, ang Saudi Arabia, kahit hindi tayo nasa direktang ilalim nila, so meron ding karapatan ang sino mang pinuno na Muslim na kumbaga itutuon natin sa kanila yung paggalang na karapat-dapat sa kanila. Ganun lang yun. Ganun yung kasimple yung bagay na yun. Marami tayong hindi sinasang-ayunan sa ginagawa ni Muhammad bin Salman, alhamdulillah. Pero hindi yung dahilan para mag-aaklas ang mga Muslim laban sa kanya. Kasi wala namang malinaw na kufur dun sa kanyang ginagawa. O kahit sa sino pa man sa mga naging pinuno ng Saudi Arabia. So nga, dulm, isang uri ng pang-aapi o merong nilalaman, kalakip na pang-aapi ang kumpletong pakikipag-alyansa ng Muslim sa mga hindi Muslim at ito nga ay kufur. Wa tahta dalika min al-maratibi ma huwa galidun
wa ma huwa duna dalik. Sa mga bagay na ito, may mga uri ng alyansa na matindi at mayroong mga uri ng alyansa na hindi naman masyadong matindi. So iba-iba rin yung kanilang mga antas. Waqad bayyana Allahu anna tawalli al-kuffar mujibi li saktillahi ta'ala. Si Allah nilinaw na niya na ang loyalty ng mga Muslim sa mga kuffar o yung kanilang pakikipagkampihan, pakikipag-alyansa, pakikipagsabuatan sa mga kuffar laban sa mga Muslim, lalong-lalo na ito ay nagdudulot ng galit ni Allah. Wal khuludu fi adabihi, at pananatili habang panahon ng tao sa kanyang parusa. Wa anna mutawalliyahum law kana mu'minan ma fa'ala dhalika. Hindi nga sinasabi ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kung sila raw ay nakikipag-alyansa sa mananampalataya, hindi magagalit si Allah sa kanila na katulad ng magiging galit niya sa pakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya laban sa mga Muslim. Magiging kapuri-puri pa nga ito kasi inutusan tayo na makipagkapatiran. Kaya ngayong fraternity, isa sa mga dahilan kung bakit ito pinagbabawal, ang fraternity ay kumakaribal o kumakalaban sa kapatiran ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Nagiging katambal, nagiging katunggali ng pakikipagkapatiran ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Halimbawa niyan yung fraternity. O may kalaban sila Muslim. O tutulong ka doon laban sa Muslim, kufur na yun. Kufur na yun. Siyempre, lilinawin natin uli. Kung ang Muslim makikipagtulungan sa hindi Muslim, laban sa kriminal na Muslim, hindi yun kufur. Ito rin yung yung madalas laman ng mga ng rhetoric ng sinasabi ng mga terorista. Bakit nagiging kafir yung mga tao na hindi nakikiisa sa kanila? Kasi pinagbibintangan nila lahat ng hindi nakikiisa sa kanila ng pakikipag-sabwatan sa mga sundalo, sa mga pulis, sa NBI, para mahuli sila. Lahat pinagbibintangan na nila lahat nila. Sa ganung pagkakataon, hindi yun kufur. At hindi rin yun pakikipagtulungan sa kuffar laban sa Muslim. Yun ay pakikipagtulungan sa otoridad laban sa kriminal. Tingnan ninyo yung pinagkaiba. Malaki ang pinagkaiba. Kasi sa Islam, malinaw ang pinagkaiba ng Muslim sa kanyang mga karapatan at kriminal na Muslim sa kanyang mga karapatan din. Malinaw ang pinagkaiba ng Muslim na hindi kriminal, kumbaga, mula doon sa Muslim na kriminal. Ang Muslim na kriminal, malinaw na dinidigma. At actually, haram ang tumulong ka sa kriminal. Merong hadith, la'anallahu muhdithan. La'anallahu man awa muhdithan. So hindi lang yung kriminal, yung sinusumpa ni Allah, isinusumpa rin ni Allah, pati nagkukup-kup sa kriminal. Pati tumutulong sa kriminal. Nagbibigay ng bala, nagbibigay ng intel sa kriminal, dito na yung mga pulis, huhulihin na kayo. Sinusumpa ni Allah yung mga taong ganoon. Pero nga, ang problema kasi, kaya tinatangkilik ng mga tao, yung mga kriminal na grupo, mga Abu Sayyaf, ganyan, Mauti, kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sila. Kapag nakakolekta ng ransom itong mga taong to, binibigyan sila, inaabutan sila. O kaya, yung mga anak nila, nandun na rin kasama ng Abu Sayyaf, nagtatrabaho. Yun yung trabaho para sa kanila. At problema, yun ang problema sa mga lugar na pinabayaan ng gobyerno. Sa matagal na panahon, bago yung Bangsamoro, napapabayaan talaga yung ang Bangsamoro. Napaka-underdeveloped.
sa edukasyon, sa mga health services. Wala masyado hospital clinic doon eh. Sa mga infrastructure, laging binabaha ang Bangsamoro. Sino ba naman kasi matutuwa sa gobyernong gano'n na nagpapabaya sa kanyang mamamayan? Kaya attractive para sa mga sibilyan yung sumali sa grupo ng mga terorista. Kasi nararamdaman talaga nila o pakiramdam nila o sa pananaw nila na sila ay nagtatanggol sa mga mamamayan laban sa gobyerno na mapang-api. Kaya dapat maging makatarungan ang pamahalaan na naghahangad ng kapayapaan. Kaya merong kasabihan, no justice, no peace. Hanggat walang katarungan, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kasi iikot lang ng iikot ang cycle ng karahasan. Kung ang gobyerno walang katarungan, gaganti ang mamamayan. Tapos ang gobyerno gaganti rin dun sa gagawin ng mamamayan, palaki ng palaki. Kaya dapat ang gobyerno ang siyang magpapasimula ng katarungan para sa lahat. Yung social justice nga na tinatawag. Sa diugtong dito, lian na mudaharat al-kuffar diddul muslimin. So si Allah ay namumuhi doon sa mga nakikipag-alyansa sa mga kuffar laban sa mga Muslim. Lian na mudaharat al-kuffar diddun. Dahil ang pagtulong sa kuffar laban sa mga Muslim ay kabaligtaran nito. Kabaligtaran ng pagtulong sa mga Muslim. Lian mudaharat al-kuffar diddul muslimina kiyanatun lillahi ta'ala. Ito ay may tuturing din na kiyanatun lillahi. Ito ay pagtatraidor din kay Allah. So hindi lang mga Muslim ang tinatraidor ng nakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Ang tinatraidor niya, hindi lang ang mga tao. Pati si Allah tinatraidor niya. Wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tinatraidor din nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Siyempre tinatraidor din nila ang mga mananampalataya. Sinabi ni Allah, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusahum an saqitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakaduhum awliya walakinna kathiran minhum fasikun. This Surah Al-Ma'idah, verse 80 to 81. So yung sinabi na yun ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tafsir niya, paliwanag niya sa aya na ito, sa dalawang aya na ito. So sinabi ni Allah tungkol sa kanila, na hindi raw kayo makakatagpo ng sinuman na nakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya. O kaya sa kahulugan din ito, makikita mo na ang marami sa kanila ay nakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya. At sa Madina, nangyayari nga ito. Nangyayari nga ito. At kalaunan na pag-alaman natin na mga munafik talaga, yung mga nakikipagtulungan, nakikipagsabuatan sa Quraysh, laban sa mga Muslim sa Madina. Makikita mo na ang marami sa kanila ay nakikipagsabuatan sa mga hindi mananampalataya. Napakasama ng nakamit ng kanilang mga sarili na sila ay naging karapat-dapat sa galit ni Allah. Na sila ay naging karapat-dapat din na manatili habang panahon sa parusa ni Allah. Kung naniwala lamang sila kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anumang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila sila kinuha bilang mga kaalyado. O ibig sabihin, hindi nila sana ito ginawa kung totoo silang mananampalataya. Subalit ang marami nga sa kanila ay mga suwail. Ang marami sa kanila ay mga masasamang tao. So ito yung,
paglilinaw ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi na yung tawali na ito at yung mawalat na ito, merong hangganan, merong threshold na kapag lalampas na ang tao doon, nagiging kafir na siya. Nagiging kafir na siya. Sumunod sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فذكر جملة شرطيا تقتضي أنه إذا وجد شرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. So sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na pinaliwanag niya rin yung aya na yon, na ito'y isang aya na naglalaman ng jumlatun syartiyah, isang sentence na mayroong kondisyon. Yung jumlatun syartiyah, kumbaga kung sa English, naglalaman ito ng mga salitang if. Kung sa programming kasi, ang if, ang karugtong niya palagi, then. Kapag nangyari ito, ganoon. So dito, yung law, ang translation dito sa English yung if. Kung ginawa nila ito, edi ganito. Di ba nakita na kayo ng flowchart? So sa flowchart, sa dulo ng process flowchart, may mga nangyayari doon. Tapos nahati siya palagi sa 2 o 3, mahigit pa. Kung nangyari ba yun, ganito. Kung hindi nangyari, ganito. Minsan, yes or no lang yung nilalagay nila. Yes or no lang yung nilalagay nila. Halimbawa, gagawa tayo ng flowchart sa bahay, papasok tayo sa bahay, madilim. Madilim ba ang bahay? Yes or no? Yes, hanapin mo yung switch. Kung hindi madilim yung bahay, edi pumasok ka na. Ganun siya, kumbaga. So sabi dito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, so matatalino yung mga scholar, ultimo ito, pinag-aaralan pa nila. Kaya nga hindi na kailangan ng Muslim na pag-aralan pa yung logic ng mga Griego, ng mga Romano. Kasi may sarili tayong logic . Actually, mas scientific pa nga yung pamamaraan ng logic ni na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sa sobrang scientific nito, mathematical na halos. Mathematical na ang accuracy nito. Mathematical, ibig kong sabihin, bali-baliktarin mo man yung argumento, yun ang kalalabasan. 1 plus 1 equals 2, 2 minus 1 equals 1. Mga ganung bagay. So sabi niya, nandito yung salitang law, yung if, na nangangahulugan na kung ito ay naroon dito sa aya na ito. Yung if na ito nangangahulugan na kapag ginawa nila ito, mawawala ang isang bagay na kinondisyon. Na sabi kasi rito, kung sila raw ay nanampalataya lamang kay Allah sa kanyang sugot sa mga ipinahayag, hindi nila makakamit ang galit ni Allah, o kumbaga yung pinagmulan ng galit ni Allah, hindi nila kinuha ang mga kuffar bilang mga kaalyado. Na dahil dito, hindi rin sila magkakamit ng galit ni Allah. Pero yun nga, ginawa nila yun dahil sila ay masasamang tao. Na dahil doon, nagalit sa kanila si Allah. So dito nga, nilinaw ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ang bagay na ito. Na nga, ang law dito, taqtadi ma'asyarti intifa' al-mashrut. Na nga sinabi niya, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya. Kung sila ay mga mananampalataya, hindi nila kinuha yung mga kuffar bilang mga awliya laban sa mga Muslim. Fadalla ala anna al-iman al-madhkur yunafi ittikadahum awliya'a wa yudaduhu. Nga, ang iman na binabanggit dito ay tumataliwas sa pagkuha ng mga mananampalataya sa mga kuffar bilang mga awliya. Nga, kung Muslim sila, kung mananampalataya sila, hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin yun. Wala yajtami'ul iman wattikaduhum awliya'a fil qalb. At hindi maaari magsama sa nag-iisang puso ang pananampalataya at ang pakikipag-alyansa sa kuffar. Hindi ito magsasama
sa isang puso. Katulad halimbawa, kung paano hindi magiging magkasama ang Quran at music sa puso. Madalas ka makinig ng music, tatanggalin nito ang Quran. Madalas ka makinig ng Quran, tatanggalin nito ang music. Pero hindi pwedeng pareho silang iiral. Hindi pwedeng pareho silang iiral. Wadalla dhalika ala anna man ittakada awliya ma fa'ala al-iman al-wajib. Sino man ang kumuha sa mga kuffar bilang awliya, mga kakampi, mga kaalyansa, lalo na laban sa mga Muslim, hindi nila naisakatuparan ng totoong pananampalataya, ang obligadong pananampalataya. At ano ito? Minal imani billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi. Pananampalataya kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ano mga ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na technically, kabuuan din ng relihiyon. Kasi lahat naman ng ito, ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon nga sa isa pang aya, sinabi ni Allah, Surah Ali Imran, verse 28, La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'. Sinabi niya na huwag na kukunin ng mga mananampalataya ang mga hindi mananampalataya bilang mga kaalyado sa halip na mga mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, huwag ninyong kukunin ang mga hindi mananampalataya bilang kakampi laban sa mga mananampalataya. Okay, ibig sabihin din nito, kunin ninyo ang mga mananampalataya bilang kakampi at huwag ninyong kunin ang mga hindi mananampalataya bilang kakampi. Mas priority maging kakampi ang mananampalataya. At hindi kayo pwedeng makikipagkampihan sa kuffar laban sa mga mananampalataya. Kaya nga nilinaw na nga natin, hindi kasama rito mga kriminal na Muslim. Yung kriminal na Muslim, kailangan niyang panagutan ng kanyang krimen. Kahit ito ay sa gobyerno pa na hindi Muslim. Kahit ito ay sa gobyerno pa na hindi Muslim. Yan nga halimbawa. May magandang sample dito yung si Abu Jandal, doon sa Omar series. Di ba dalawa sila magkapatid? Si Abdullah tumakas ng Badar. Sumama siya tapos nakatakas siya. Si Abu Jandal naiwan nakagapos doon. So ilang taon pa siyang nanatili sa Makkah. Nakatakas siya, pero mali naman yung timing niya. Pagdating niya ng Madina, ng Hudaybiyah, sakto naman napirmahan na yung Hudaybiyah. So hindi siya tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa pagkakataon na yun, may tuturing siyang sabihin natin kriminal, kumbaga lumalabag sa batas ng Quraysh. Kaya hindi siya tinanggap sa Madina. Hindi siya tinanggap sa Madina. Yung ginawa ni Abu Jandal, doon sila nanatili sa labas ng Madina, sa disyerto. Gumawa sila sarili nilang grupo. Pero syempre, loyal pa rin sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, sa pamagitan ng grupo nila na yun, naililigtas nila yung sarili nila mula sa Makkah nang hindi binabali ang treaty sa Hudaybiyah dahil sa pagpasok nila sa Madina. Yun ang dahilan. Kasi yung ginawa ni Abu Jandal, kasi maaring gagamitin yun ng mga teroriste. Sasabihin nyo, sina Abu Jandal, di ba? Dinidigma nila yung Quraysh. Ginigera nila yung Quraysh, yung grupo ni na Abu Jandal. Nagrereklamo nga yung Quraysh. Pero sabi ng mga Muslim, walang nilalabag ang mga Muslim sa ginagawa ni Abu Jandal. Kasi wala naman sila sa Madina eh. Hindi naman sila kumikilos ng may utos sa Madina. At yung problema niyan, kaya sila ganyan kasi ayaw nyo silang papasukin sa Madina. Hindi kasalanan nyo pa rin. Kasalanan pa rin ng Quraysh. Pero bumali nga talaga doon sa Treaty of Hudaybiyah, yung pagsalakay ng Banu Bakar sa Khuzaa, gamit ang armas na sinupply ng Quraysh. Yun malinaw yun na paglabag talaga. Pero yung ginagawa ni na Abu Jandal, hindi. Yun ay resulta ng kawalang katarungan ng treaty ng Hudaybiyah. Pero syempre, yung ginawa nila, hindi kumbaga, wala yung masabi nating, hindi yung terorismo. Hindi yung terorismo. Kasi, hindi naman sila hindi naman sila napapailalim, kumbaga, sa Madina para mapigilan sila. At syempre yung ginagawa nila,
Parang katulad natin, di ba? Hindi naman tayo napapailalim sa gobyernong Muslim, pero merong aktibong pag-aapi sa kanila, kina Abu Jandal, kaya ang ginagawa nila, may tuturing na pagtatanggol lang sa kanilang sarili. May tuturing na pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Na kung tutuusin, titingnan pa nga natin, para hindi magamit yung ginawa ni Abu Jandal bilang argumento para sa terorismo. Yung ginawa nila, hindi sila nambibiktima ng kung sino-sino lang. Kumbaga yung Quraysh, kalaban ng mga taga-Madina, oo. At kalaban din nila kasi nga inaapi sila. Si Abu Jandal nga, kakalaya lang. Kumbaga naroon sila sa sitwasyon pa ng pagtatanggol sa kanilang mga sarili. At hindi sa posisyon na kumbaga sila ay lumalampas na sa hangganan, na sila ay nangaapi. Sa mga mananampalataya, pinagbawal ni Allah na kukunin nila ang mga hindi mananampalataya bilang kakampi. At sino mang gumawa nito ay walang kinalaman kay Allah na anuman. Ibig sabihin, ang kanilang ginagawa ay hindi iniutos sa kanila ni Allah, hindi sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung karagdagan pa na paglilinaw sa usapin na ito. Alhamdulillah. Marami pa tayong matatalakay tungkol sa tawalli at muwalat. Inshallah, tituloy pa natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.